Jesus, kami ay sama sa iyong mga pagkurusa. Yamang ikaw at iba, sakdalan namin sa tuwina, luwalhatin ang lahat na. Welcome sa Our Lady of Last Let Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang red na ribbon na ito ay laging pagpupukay namin ko sa inyo. Saludo po kami sa sakripisyo niyo. Sa pagninilay natin ngayon, gawin natin ang medyo kakaiba. Sa papaanong paraan, ang pagnilayan natin ay yung ebanghelyo kanina, nung magsimula. Yung bago tuluyang maganap ang misa, nung tayo bago mag-bless ng palaspas. Huwag yung kababasa lang na mabuting balita. At ang pagnilayan natin sa ebanghelyo kanina ay hindi si Kristo, hindi yung mga alagad, hindi yung mga tao, kundi yung asno na sinakyan ni Kristo. O di ba, kakaiba? Ano nga ba naman ang lesson na makuha natin sa asno? Natatandaan niyo yung sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo tungkol sa pagyukod ni Kristo at pagsulat niya sa lupa? Sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. So sa lahat ng mga sinasabi dito, meron kang aral na makikita kung pagninilayan lang talaga. Katulad ng aral na yung asnong sinakyan ng ating Panginoong Jesucristo ay po pwedeng sumimbolo sa atin na mga minamahal ni Kristo. Tingnan po ninyo, pinakuha ni Kristo sa dalawang disipulo yung asno. At alam na alam ni Kristo kung saan kukunin ito. Alam na alam niya. Alam niya kung nasa saan naroon yung asno. Anong mahalaga dito? Well, I don't know with you, pero ako, hindi ko masyadong tinatandaan yung mga anik-anik sa buhay ko. Suklay, susi, sinelas. Kaya, madalas, nawawalan ako niyan eh. Kasi nga hindi ko tinatandaan. Dahil, para sa akin, anik-anik lang. Besides, marami naman akong suklay. Marami na akong tsinelas, yung rubber slippers ha. So parang hindi ko binibigyan ng halaga. Kaya hindi ko rin tinatandaan. At may tendency kasi ako na konti lang yung pwede kong matandaan. Hindi, ilalabas ko na yung mga anik-anik. Yung mga mahalaga na lang. Ayun! Pero pagdating sa yung rosaryo ko, pagdating dun sa prayer book ko, pagdating sa passport ko, sa wallet ko, sa mga pictures ng mga taong mahalaga sa buhay ko, alam ko kung saan nakalagay. Tinatandaan ko yan. Kasi mahalaga yung mga yan. Alam ni Kristo kung saan naroon eksakto yung asno, sapagkat para sa Diyos mahalaga yung asno. Isipin po ninyo, kay rami-rami namang mga asno. Kay rami-rami namang mga rosaryo. Kung bakit pinaka-mahalaga para sa akin yung rosaryong ito? Eh dahil may sentimental value ito. Mga kapatid, kung mahalaga yung asno, eh paano na tayo? Mas mahalaga tayo. Mas alam ni Kristo kung saan naroon tayo. Di ba sabi niya minsan, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Anong sinabi niya patungkol sa maya? Bago niya sabihin yan. O di ba sabi niya, walang nahuhulog na maya na hindi alam ng Diyos. Napakaraming mga maya sa buong mundo. Pero alam niya ngayon kung anong maya yung tinirador, kung anong maya yung nakuryente, kung ano yung mayang tumama sa hélice ng helicopter na bumagsak. Alam niya. Alam niya yun.
At ano pang sabi ng ating Panginoon? Maging ang mga buhok ninyo ay bilang ng lahat. At hindi ito a matter of estimation. O Father Fidel, ang buhok mo, sabi ng Diyos, mga 10,000. Mga, hindi ka sigurado? Hindi, sigurado siya. Hindi niya sasabing mga. Sasabihin niya sa iyo kung ilan yung buhok mong nasa sa ulo mo ngayon. At yung pagkaka-number niya dito, hindi lamang na generalized, specific. Alam niya yung isang hiblao, dito yan. So much so, na kung naligo tayo kanina at may lalakis tayong buhok, alam niya kung saang bandang buhok yun. In that particular scalp location, dyan, dito nabutot naman. Alam niyo? Alam niya yung location. Kung saan nabunot yun. Kung ang buhok, na napakarami naman, minamahalaga ng Panginoon, tayo pa ba na nilikha niya? Tayo pa ba na pinakamahalaga sa lahat ng mga nilikha niya? At tayo pa ba na tinubos ng anak niya? Diba? Tayo pa ba ang hindi niya mahalin? Tayo pa ba ang hindi niya alamin kung nasa saan tayo? Mga kapatid, alam ni Kristo kung saan siya dadaan para makita niya si Mateo. Alam niya yun. Kalkulado yun. Hindi siya dumaan sa daan na yun parang, saan kaya yun? Hindi. Alam niya kung nasaan si Mateo. Nang tawagin niya si Zaccheo, yung umakyat ng puno, pagtingala niya, nandun agad. Jesus wasn't like, nasaan ba? Kala ko, hindi. Pagtingin niya, pagtingala niya, nag-lock agad ang mga tingin nila sa isa't isa. At natatandaan niyo yung babae sa may balon sa Samaria na maraming kinasama, walang napakasalan kahit isa, na namumuhay sa pagkakasala? O di ba? Pinuntahan din siya ni Kristo, hindi sa hapon, hindi sa umaga. Kasi alam niya, nag-iigib yung babae, tanghaling tapat. Bakit? Kung kailan tag-init, kung kailan tambad ang init, kasi nga maraming chismosa noon pa man. Iniiwasan niya yung mga nag-iigib din sa balon. Pero si Kristo, alam ko, tanghaling tapat yan. Kaya nagulat yung babae, may tao. Alam ni Kristo, dahil mahalaga tayo, alam niya kung saan tayo naroroon. Pero, hindi lang ito physical location. Ang mas malalim dito na alam ni Kristo, alam niya kung ano pinagdaraanan mo ngayon, kung nasasaan ka ngayon. Kung nasasaan ang buhay mo ngayon. Ikaw ba'y malaya ngayon? In a sense na masaya ka ba? Mabuti ba ang buhay mo? Wala bang masyadong problema? Alam niya yun. Or, in a sense na ikaw rin ay sinisimbolo, tulad ni Mateo, tulad ni Zaccheo, tulad ng babaeng Samaritana, ng asno nakatali ngayon. Nakatali sa kasalanan, nakatali sa hinagpis, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala, nakatali sa utang, nakatali sa porn addiction, nakatali sa bawal na relasyon o toxic na relasyon. Alam ng Panginoon yan. At gusto kanyang kalagan. Para ikaw ay magamit niya tulad ng asno sa kanyang banal na kalooban. Anong pinasabi ng ating Panginoon dun sa 2 disipulo? Pag may nagtanong sa inyo kung bakit kinakalag niyo yung asno, sabihin niyo, kailangan niya ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon? Tama ba yung narinig natin? May kailangan ba ang Diyos? Wala. Walang kailangan ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Hindi niya kinailangan ng kahit anong tulong. Kahit nga something lang na walang buhay, hindi niya kinailangan ng tulong upang likhain niya ang sandaigdigan. Pero itong misteryo, kung bakit mula noon hanggang ngayon, hindi man niya kailangan, pinipili niyang kailanganin ang partisipasyon ng tao. Di ba sabi niya kay Adan, pamahalaan ninyo ang buong sandaigdigan. Ba't kailangan pa? Kaya mo naman mag-isa. Ikaw nga ang may hawak ng lahat Ba't kinakailangan pa namin pamahalaan? Nakita niyo na? Bakit kinakailangan pa niyang kunin ng konsent ni Maria? Bakit kinakailangan pa siya dumaan sa pagdadalang tao ng isang ina? Pwede naman siya lumitaw ng binata na. Bakit kinakailangan niya tumawag ng 12? Bakit niya kinakailangan magtatag ng simbahan?
Wala siyang kailangan. Pero in the salvation of man, sa pagliligtas ng tao, misteryo. Pero napakagandang misteryo. Pinipili niyang kailanganin ang partisipasyon ng tao. Pinili niyang kailanganin ang partisipasyon ng isang asno, ang tao pa kaya? Ang sabi ng aklat ni Propeta Zacarias, darating ang hari sa bayang ito, sakay ng isang asno. So in that particular instance, nagamit niya yung asno para i-fulfill yung prophecy na alam ng mga Hudyo. Kaya nang makita nila si Kristo sakay ng isang asno, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na hari, sakay ng asno, siya nga, with all those miracles na ginawa niya, siya nga, Hosanna, Hosanna. Even in that particular instance, grandioso para kay Kristo. Sapagkat siya ay talagang hari, hindi man malinaw sa mga tao ito. So even at that particular instance, na-fulfill nung asno, kahit nung asno ang mission niya. At doon na nga din natapos. Na hindi naman nakapagtataka, asno yun. So gusto niyo hanggang sa krus na din yung asno? Eh marami tayong papahiran ng kamay niya. Pati yung paa ng asno. Ang ibig ko lang sabihin, kung yung asno ginamit, kinasangkapan, tayo ba bang tao? Mas mahaba ang role natin. Mas malaki ang mission natin. Mas matindi ang partisipasyon natin sa gawaing pagliligtas ng Panginoon natin. All the more, God needs us. He needs us. Yes. Kailangan niya tayo. Bakit? Mahal na mahal niya tayo. Hindi ko alam kung nagsisink in sa inyo yon, na baliw sa atin ang Panginoon. Sana paniwalaan natin ngayong mga mahal na araw, yun ang mag-sink in sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka isang tao lang sa gitna ng bilyong-bilyong tao. Hindi. Partikular, mahal na mahal ka niya. Alam niya ang kinalalagyan mo, so alam niya ang mga tali sa buhay mo, gusto ka niyang kalagan. Aawa siya sa iyo. Ikalawa, all the more God needs us in fulfilling His plans. Hindi lang para iligtas tayo, kundi para iligtas din ang mga tao sa buhay natin. Para iligtas ang pamilya natin sa kahirapan, sa kahihiyan, sa cycle ng kasalanan, sa cycle ng utang, sa pagiging takot, sa pagiging mapag-alala, sa bangayan, sa awayan, sa hindi magandang reputasyon o paningin ng iba. Gusto tayong iligtas ng Panginoon at ang ating pamilya. Yes, mahirap. Pero hindi mo naman kakayanin ng lahat. God does not expect you to do that. Hindi naman ikaw ang tagapagligtas eh. Tandaan mo, hindi ikaw tagapagligtas siya. Makikipagtulungan ka lang. Narinig niyo naman din siguro na nang magsimulang sakyan ni Kristo ang asno, hindi na nabanggit yung asno. From then on, si Kristo na. Si Kristo na. Wala na yung asno. So, ganun din siguro sa ating buhay. Kung pasasakayin natin ang Panginoon sa ating buhay, sinakyan yung asno na hindi pa nasasakyan kahit minsan, alisin natin ang ating mga kasalanan. Ayaw ni Kristong may ibang nakasakay sa puso natin. Magbagong buhay tayo. Alisin din natin yung takot natin. Alisin din natin yung inggit natin. Alisin din natin yung mga masasamang hangarin. Alisin natin upang siya ang sumakay sa buhay natin. Maaaring hindi pa rin nasasakyan yung asno. So alam mo na yung tendency nun. Hindi pa nasasakyan eh. Mailap yun. Parang tayo. Gusto natin, gawin natin yung gusto natin. Kumalma ka para sumakay sa'yo. Gawin mo yung kalooban niya. Magpag-guide ka sa Kanya. Palalayain ka niya. Palayalayain niya ang iyong pamilya. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. sapagkat kung mahalaga para sa akin ang pamilya ko, mas lalong binibigyan ng halaga at minamahal ng Panginoon ang pamilya ko. Ang laban ko, laban niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong maisuko ang aking kalooban sa iyo. Daing ako ng daing kung bakit hanggang ngayon ito ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon, sadlak ako sa dusa, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Hanggang ngayon, nasa sa hindi magandang relasyon ako. Hanggang ngayon, nandito ako sa sitwasyon na ayaw ko. Matagal mo na pala akong gustong tulungan. Ayaw ko lang isuko ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo akong Panginoon na mula ngayon gawin ang kalooban mo. At tulungan mo ako na mula ngayon ay gawin ko yung kaya kong gawin. At ikaw na po ang magtuloy. Hindi ko na po masyadong iisipin kung ano ang kahinatnan. Basta I will do my part. And I will entrust everything to you, O God. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Let that sink in. Paniwalaan mo yon. Kung yung maya mahalaga, kung yung asno mahalaga, pagsama-samahin man lahat ng mga maya, lahat ng mga asno, pinakamahalaga ang tao. Panghawakan mo yun na mahal ka ng Diyos. At mahal din ng Diyos ang pamilya mo. Mahal din ng Diyos sa mga anak mo, ang pamangkin mo, ang asawa mo. Kaya huwag kang mag-alala. Basta gawin mo ang kaya mo. Ang Diyos ang magtutuloy. God will provide. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.